ay nag-motivate sa amin para magsipag magsulat. Kasi sa Pilipinas, pag hindi ka naglabas ng mga joke, hindi ka makikilala eh. Pag naglabas ka ng joke, sunog yung material mo. So ang nangyari, nag-motivate yung magsulat. Kasi dapat tayo magsulat eh. Para magtagal itong stand-up comedy scene sa Manila o sa Pilipinas. Kaya talaga magsulat. New materials para mag-sustain. Hindi ka tulad ng mga kanta, pwede ka mag-cover. Yeah. Sa comedy, kailangan magsulat. So, pinag-protest na namin para, ang Pinoy hindi manonood pag hindi ka kilala eh. Kaya mag-viral ka. So, isang sakripisyo yun. Mag-protest. Kaya bago na po dapat ang materials. Laging bago. Kailangan niya. Pag nag-ano ako sa Netflix, hindi ko naman nabulit yung dala ng ano yan. Pero may halong politics ba ngayon sa mga pag-actor, ganun po? Ganito, no? Ganito, yung... Trailer yan. Trailer mo ata sa Netflix. Ganito, no? Yung politics ko is generic. Yung walang kulay, meaning nai-stylean sa flood control. Di ba? Issue, flood control issue, lahat yan, walang kulay yan, walang BBM, lahat tayo, di ba? Pagka-traffic, ayan ang patinitira ko. Pero yung pag may makukulayan, ayokong makalahati ng audience kasi sa panahon yun, kailangan namin ng audience para tumagal ka. Once na religion joke ka, political joke, there's a percentage of people na hindi manonood sa'yo. Especially sa ibang bansa. Sa ibang bansa, ang lakas ng politics, may lumalapit sa akin na, kami dito, si Tatay Digong, ano naman doon, President BBM, ang lakas doon sa ibang bansa. So, iniiwasan namin na kasi tendency di manood. Gusto lang mag-enjoy. Sabi ko na Yuki, namin na Yuki, pwede ka naman maging boses mo yung comedy mo, pero mamili ka. Kikita ka o maging boses kasi hindi ka makuha sa corporate show. Pagka dark ang humor, bastos, religious, politics, hindi ka kukunin sa... So, dapat balance eh. Sir Alex, ano ang chances na you can work with Jokoy? Dati kasi ang Jokoy, to be associated with Jokoy is will help us, di ba? Kasi parang siya yung global eh. Pero hindi naman siya na yung nilook forward namin. In fact, gusto nga namin makilala on our own. Hindi ko na ma-imagine na pag nagpunta si Jokoy, tapos ang mangyari, opener niya ako. Siyempre, ganun ang mangyari dun, yung opener niya ako. I don't think it will help my career. Wala yan, walang gawa. Yung pa-pride. Hindi ko na alam kung mag-matter. Kasi napapansin namin, parang Pinoy siya pagka may show. Pero yung culture niya po talaga. Ano talaga siya, American. Pero nakita niya yung formula na Filipino talagang maingay sa online, magka-clamor sa'yo. So, naman ang ginawa niya nung unang Netflix niya. Nag-perform siya sa Seattle, nag-perform siya sa In Front of Filipinos. Tapos, nag-topic siya ng Pilipino. Sinakay niya na yun. Hanggang sa nakita niya yung help ng Pinoy. Pero other than that, mas gusto rin namin mga Filipino makilala on our... Kasi ang topic talaga namin Pinoy eh. Ang topic niya, Amerikano, na may Filipino blood. Pero ang culture niya, American. Kaya yung topic niya, Filipino living in America, hindi talaga yung Pinoy. Pero kung may project, maganda. Pero sana equal billing with the Pinoy. Kasi hindi naman tayo inferior in terms of comedy. So, resistant view po with the comedy right now, mas kailangan po ba ngayon ng mga Filipino people ng ganitong uri ng entertainment? Sa comedy kasi namin yung nakatayo na mag-isa nagsasalita lang. Marami kasi to be question yan dati kasi parang ano yung entertainment value hanggang sa manood sila, matatawa sila. So, ang kailangan talaga dito namin exposure eh. And maybe nagkataon lang na hindi na masyado powerful ang TV kasi dati nakalala niyo ba? You have to guess sa Showtime, sa mga TV, buti na lang ngayon may online, may platform, in fact mas powerful mga online yun. So doon nagkaroon ng equality in terms of katulad itong mga show na to. Katulad nangyari ngayon na to, yung mga show na ginagawa nila Yuki. Kung balang dati yan, dito mag-mark. Pero ngayon, ang daming app, ang daming ng, hindi na number one ng TV. May experience lumabas ako sa isang TV show
Diba, nag-guest ako sa isang sitcom. Dati big deal yun. Kasi ABS-CBN ako eh. Nagsimula ako sa ABS-CBN 2010. Naano ako yung, pag nag-guest ka, showtime ka, mabilis yung ano mo. Ngayon kahit mag-guest ka, hindi ka na matandaan na nag-guest ka eh. Unless batang kaya ako level ka. Showtime Hindi ka. rin po eh. Ngayon batang kaya ako, di ba, nakita mo, yung talagang nagkaroon ng ano, ang matatak ngayon, YouTube, TikTok. oo, nag-TikTok ka, katulad ko, wala akong TikTok, pero nagkalat yung TikTok ko sa video, gano'n sa akin, hindi ako. Sabi ako, ang last exposure ng online yun. Sir Alex, with Batsuri kasi, majority ng audience mo would be Gen Z, right? So anong preparation ng... Yun, Ano? ang material ko is ang challenge ng material ko, I'm 53 years old, pero ang Netflix ang nagpasabi sa mga tao na I can make people laugh. Kasi ang Netflix is the representation of the market eh. Sa bar, makikita mo kung sino lang, sa isang bar, makikita mo puro mga oldies. May mapupunta kami bar, puro mga bata. So yung Gen Z sinasabi, meron ka lang reference about the bata. Pero funny is funny yan, bago lahat. Pero ang challenge is to write, pagsulat ng mga comedy na makakaabot sa mga bata.